Ito ang Archdiocesan Shrine of Christ Our Lord of the Holy Sepulchre o mas kilala sa tawag na Apong Mama Kalulu Shrine. Ito ay makikita sa Barangay Lourdes Sur sa bayan ng Angeles City. Iba't iba ang mga taong pumupunta sa Apo Shrine. Sila man ay nanggaling sa iba't ibang lugar, pagkaiba man ng kanilang lengguwahe, edad, kasarian o estado sa buhay, iisa lang ang kanilang layunin sa pagbisita kay Apo. At ito ang pagtupad sa kanilang panata na bibisitahin si Apo tuwing Biyernes. Pagkatapos ng 28 taon na pagdadasal, konsultasyon at pag-oobserba sa mga deboto, ay kinailangan at napag-isipan na nilang buksan muli ang Apo Shrine. Dahil kahit gaano na nila katagal isinara ang Apo Shrine, ay nanatili pa din ang debosyon at paniniwala ng mga deboto sa imahe ni Apo. Tuwing Biyernes ginaganap ang opisyal na misa sa Apo Shrine, dahil ito ang araw na si Jesus ay namatay sa krus. At Biyernes din ang araw ng debosyon sa Jesus Nazareno sa Quiapo, Manila. Ito ang imahe ni Apong Mama Kalulu o ang imahe ng patay na Kristo. Kilala din ito bilang Senyor Santo Entierro at Senyor Santo Sepulcro. At ang imaheng ito ay sumisimbolo sa lubos na paggalang at pagmamahal nating mga Kapampangan kay Jesucristo na ating manunubos na tinatawag din nating Panginoon na nagkakaloob ng awa. Taong 1829, mahigit 180 taon na ang nakalipas nang ipinaukit ni Padre Macario Paras sa tanyag na skulptor na si Buenaventura ang imahe ni Apong Mama Kalulu. Una itong inilagak sa isang kapilya para dalanginan at pagpitagan ng mga tao. Kinalaunan, ang imahe na ito ni Apong Mama Kalulu ay iniregalo ni Padre Paras sa Holy Rosary Parish ng Angeles. At noong 1897, napabalita ang milagro ni Roman Payumo mula kay Apo noong siya ay nakaligtas sa kamatayan mula sa mga kamay ng mga Kastilang Gwardiya Sibil. At madali itong kumalat, kasabay nito ang patuloy na pagdagsa ng mga deboto at mananampalataya sa Holy Rosary Parish. Taong 1928 noong nawala ang imahe ni Apo sa kanyang dambana sa Holy Rosary Parish. Nagsimula ito ng isa sa mga pinakamalungkot at madilim na yugto sa kasaysayan ng debosyon ng mga taga-Angeles at Pampanga. Ngunit ang yugtong ito rin ang naging daan upang mas lumaganap ang pagkilala at pagbibigay halaga sa imahe ni Apo. Naibalik ang imahe noong taong 1929 at sa kauna-unahang pagkakataon noong Oktubre taong 1930, lumabas ang dalawang imahe ni Apo. Ang naunang imahe, ipinagawa ni Padre Macario Paras, ay inilagak na muli sa Holy Rosary Parish. At ang pangalawang imahe, na ipinagawa naman ni Don Clemente Deirit, ay inilagak sa isang kapilya na itinayo mismo sa loob ng kanyang bakuran. Ito ang naging simula ng One Devotion, Two Images of Apo. Maraming deboto ang dumadalaw sa imahe ni Apo. Karamihan sa kanila hiling na magamot ang kanilang karamdaman. Ang iba na may pagpapasalamat at paghingi ng kapatawaran. Isa sa aming nakapanayam ay si Lola Merly. Ilan po ba kayong deboto? Ilang taon? Tuwing kailan po kayo pupunta? Ano po yung mga pinagdadaanan?
ikalawa naman naming nakapanayam ay ang 68 anyos na si Lola Edna. Matagal na po ba kayong deboto niyo? Ilang taon? Tuwing kailan po kayo pumupunta dito sa tuwing biyernes? Ano po yung mga pinagdarasal niyo? Yun lang, hindi alam. Unti-unti. Hindi nakakam. At ang huli ay ang 78 taong gulang na si Lola Amelia. Matagal na po ba kayong deboto na ilang taon? Kasi yung bata ako, Matagal na po. Tuwing kailan po kayo pumupunta dito sa ano po yung mga pinagdarasal? Matuto pa po. Sino noon ang mag-aakala na ang noong Apu Chapel siyang magiging Apu Shrine ngayon? Dumaan man ang debosyon at ang simbahan nito sa napakaraming pagsubok, pero nanatili itong matatag. Ito'y dahil na rin sa pananampalataya at pagkalinga ng mga tao kay Apong Mama Kalulu at ang walang hanggang awa at pagmamahal na binibigay niya sa kanila.